Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Nag-iinit na usapan, umatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-unang talakserie sa telebisyon. Face to Face now with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Sigurado akong go na ang mga sausawera at sausawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa Bulao, sa Bude? Abay, sa Korean, ready na rin ba? Ready na kami, hands kayo! Ay, Chang, ready na rin! Lalo na ang kagwapo ng mga katabi ko! Sausawa na! Saan ba tayo? Ay! Face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw na ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan! Face to face! Sinong sisitaw? Face to face! Sinong ngilite? Face to face! Ang mga problema? Face to face! Pagtalikuran, harapin mo! Face to face! Happy afternoon mga kapatid! At ramdam na natin na talaga namang nalalapit na ang Kapaskuhan dahil sa mga parol, Christmas lights at syempre mga paborito nating puto bongbong ay na ibinebenta sa bawat kanto. Ang sarap naman talaga. Kaya dito po sa Face to Face, maaga rin namin kayong bibigyan ng aginaldo abay sa mga mahal natin mga sausawera at sausawera dito. Pero bago yan, isa munang pampagana dyan, isa munang huwaw! Diba? And speaking of pampagana, excited at ganado na rin ang ating mga online sausawera. Tulad na lang ni Ate Rita Barbosa. Sabi niya, believe talaga ako sa iyo, Chang, Ami, sa programa ninyo. OFW po ako. Dati, sa news lang po ako interesado. Pero minsan, sinubukan ko po, ano ba ang face-to-face? Hala, eto, napupuyat na ako kasi makapigil hininga ang programa ninyo. Lahat po ng mga previous episode nyo, pinapanood ko at unti-unti kasi gabi lang ako pwedeng mag-on ng internet. Maraming salamat sa ating kapatid na si Rita. Talagang nakakataba ng puso na marami tayong mga kababayan na naglalaan ng oras para mapanood ang ating programa. At ngayong buwan, mga kapatid, eto po ang weekly summary ng ating face-to-face fanpage sa Facebook. Ang ating pong face-to-face on TV5, aba, 244,148 monthly active users, 4,779 since last week po. 490,258 na ang nagla-like. Oy! At 1,990 naman since last week. Kaya maraming salamat po sa mga hindi po talaga bumibitaw sa pagtutok sa atin sa TV at sa internet. Nakikita natin na talagang nararamdaman natin ang kanilang pagmamahal at suporta. Kaya sa mga gusto kong sundan sa Twitter, Perez Ami po ang aking username. At si Hans naman ay... Si Hans 2. Si Hans 2. Yung may number 2, yon ang kanya. At syempre, hindi pa rin po ako magsasawa sa inyo ang inyong pambansang kapitana na si Chang Ami na lagi nagpapaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto naman ang hindi talaga nagsasawang maka-face-to-face ang mga sausawera at sausawera dahil balita ko, marami ng Christmas light sa bahay niya. Iba na talaga ang L na L. Luwag na luwag sa buhay, Hans Martel. Happy afternoon, mga kapatid. Naku, Chang, talagang mapapasmile at gaganahan talaga ako. Diyos ko, kung ganito ba naman ang mga katabi mo, araw-araw, hindi ba? Kanina mo pa yan sinasabi, talagang dalawang beses mo nang napansin, ha? Paglalaanan ko talaga ng Christmas lights ang dalawang to. Pati bahay nila. Ala, ilawan natin! Naku, pero ito pa, isa pang dahilan kung bakit magana ako ngayon ay dahil alam ko na may matututunan na naman ako mula sa ating mga kapatid, ang ating pong legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr.
ang ating naman syempreng family counselor, Dr. Camille Garcia. At syempre pa, ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida. Mga kapatid, ang ating trio tagapayo. Naku, buksan natin ang ating mga tenga para siguradong maririnig natin ang kanilang mga ituturo na naman. Lalo na sana itong ating mga bisita, Chang. Abay, balita ko magkakapatid pero mukhang nagkakaaway-away. Ang lungkot. Totoo ngang nakakalungkot dahil sa isang bahay nagkasanga-sanga ang problema ng isang pamilya. Pero ang nakakalungkot, isang hipag daw ang dahilan kung bakit sila nagkawatak-watak. Oh no, Pasko na sinta ko, bakit kayo nagkakagulo? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Sigaw ng magkakapatid, walang iya! Lagi niya kami pagtitripan kahit hating gabi. Pag hindi mo siya pinagbuksan, aawayin ka niya. Lasinggero po yan. Kasi ang feeling nila ho, mula na pang asawa ko yung kuya nila, inagawan ko na sila. Lagi nila akong pinapalayas kahit asawa ko. Ayusin niya yung paningin niya sa akin. Wala na akong laban sa kanila. Tinuturing mo ba kaming kapatid? Parang hindi mo na kami kapatid eh. Lalo na ngayon, nabulag kasi nung tutulong sa'yo. Abay, dapat pag-uusapan na yan! Face to face na! Pagmamahal daw ng kuya niya sa kanya ay labis-labis. Pero ito ay biglang nag-iba dahil sa hipag niyang mapagmalabis. Hindi na raw siya makatiis kaya oras na para ilabas lahat ng kanyang sama ng loob at galit. Ano ba ang nagawa sa kanya ng kanyang hipag? Alamin po natin ang kwento mula kay Lorna Villarreal. Pasok! Magandang hapon sa'yo, Lorna. Anong pangalan ng iyong hipag? Rodeline Villarreal po. Rodeline. Okay. Ang napangasawa ba niya mas matanda sa'yo? Opo. Kuya mo? Opo. Okay. Panganay? Hindi po, pangalawa po siya sa panganay. Okay. So, si Rodeline ay parang hindi kayo magkasundo pa sa Opo, talaga. papanong paraan. Sa sobra pong sama ng ugali niya, simula po nung tumira siya sa amin na magkasama na po sila ng kuya ko, yung namatay po yung magulang ko. Sila na po yung umangkin ng bahay namin. Sabi niya, lumayas daw kami dyan sa bahay niya. Wala ko Ilang kami- taon ka ba noon nung napangasawa siya ng kuya mo? Mga 12 na po, 12 years old. Okay. So, ilang kayo lahat-lahat na magkakapatid? 8 po. 8. Lahat kayo nakatira doon sa bahay. So, namatay ang mga magulang ninyo. Paano yung naging mana o hati ninyo doon sa bahay? Wala po. Kumbaga po, tinanggalan niya po kami ng karapatan sa bahay na yun. Bakit daw? Wala raw po kaming karapatan sa bahay na yun dahil sila raw po ang nagpaayos ng bahay na yun. Pero lahat kayong magkakapatid nakatira doon kasama ang pamilya ninyong lahat. Opo. So, ikaw may asawa ka na Meron rin na po. doon din. Opo. So, Tapos- paano ang hatian ninyo sa gastusin? May sarili po kami mga kwarto-kwarto. Oh. Tapos po, Paano yung bayad sa kuryente? ano po, yung bayad po sa kuryente, nagbigay po kami sa kanila, hati-hati rin po kami. Tapos po, ang ugali po talaga ng hipag ko, napakasama po ng ugali niyan. So, una Sobra. pa lang talagang hindi mo na siya Hindi ko na gusto po para siya. sa kuya mo. Bakit? Nung una pa lang po, bata pa lang po kami. Kita ko po yan, sinampal niya yung magulang ko. Kami nga po, anak ko, hindi po kami nananakit. Bakit sinampal? Nasosobrahan na raw po siya sa mama ko kasi nga raw po lasinggera. Kami nga po, mga anak ko Oo. lang eh. Di namin nagawa yun, siya pa, hipag Okay, lang nalaman namin. ba ng kuya mo na ginawa yun ni Eh, Rodeline? under po kasi yung kuya ko eh. Paano mo nasabing under? Kung ano pong sabihin sa kanya ng asawa niya, gagawin niya. Paalisin Sila kami. ba ay kasal? Kasal po sila. Kasal sila. Opo. So, pero sa kuya mo, meron pang mas matanda, hindi Meron ba? po. Saan sila nakatira? Doon Doon din? din po, pinapalayas din po ng kuya ko yung hindi pa po nabubulag yung kuya ko. Pero gaano katotoo, Lorna, na pag-alaman namin sa research na ang kuya mo nga daw ang tumutulong naman sa inyo kasi Hindi po yan tumulong sa amin. Bata po ako, sasabihin ni Rodeline, siya raw po nagpaaral sa akin. Hindi po siya nagpaaral sa akin, nagpaaral sa akin, teacher. So kung hindi mo matiis, Lorna, bakit bumalik ka pa sa bahay? Miwalay na po kami dyan eh. Tumira na po kami ng Payatas, doon na po ako, nangupahan po kami, sinundo po ako ng kuya ko kasi nga raw yung asawa niya nagkasakit nga raw po. Parang mapapabayaan yung mga anak. Kaya po, bumalik na lang po kami sa bahay na hindi po namin alam na bandang huli, yung gumaling yung asawa niya, naging na naman. Yung Rodeline? Opo. Bakit nga ba mga kasawsawan sinasabi na sobrang sama ang ugali nitong Rodeline na ito at kailanman ay hindi daw matatanggap nga ni Lorna
Ano nga ba ang nagawa mong masama? Kilalanin nga po natin si Rodeline Villarreal. Pasok! Sandali lang! Pakihawakan, please! Naku! Ang paliwanag po at pagkakilala natin kay Rodeline, malalaman natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Tuwing manghihingi kami ng pera, lagi nakasimangot. Nagagalit kayo pag hindi kayo nabibigyan ng pera. Opo, kasi kailangan po namin eh. Bakit kailangan sa kanila manggaling ang pera? Kasama na nga po natin ngayon si Rodeline, ang hipag po ni Lorna na matagal nang hindi magkasundo. At ayon nga po kay Lorna, hindi raw maganda ang pakikitungo mo, Ate Rodeline, sa kanila. Kita niyo naman ho, siya ang mahilig manakit. Pang-anim na itong ginawa niya sa akin. Na kayo po Siya ay ho, paglasing sinaktan. ho siya, paglasing ho yan, nananakit ho sa akin bigla. Bakit sa palagay mo na una pa lang, nung napangasawa mo ang kanilang kapatid, ay ayaw na nila sa iyo? Bakit Hindi kaya? ko po alam sa kanila. Basta po, nung mula nang tumira ko dun sa kanila, sa bahay nila, pag gising ko pa lang sa umaga, para na silang may alila, taga-egibo nila ako. Kapal mukha mo. Pero diretsa ang tanong, gaano katotoo, Ate Rodeline, na ilang beses mo na daw silang pinalayas doon sa bahay? Hindi ako napapalayas dyan yung asawa ko. Bakit ho sila pinapalayas? Wala Sinusulsulan akong mo. sinasabi sa asawa ko. So, Ate Rodeline, bakit sinasabi ni Kuya Rogelio na siya ang may karapatan sa bahay? Ewan ko po sa kanya. Dahil siya ang nagpaayos ng bahay na yun. Yung namatay yung Pag magulang nagtitinda ko. pa lang siya, nagtinda Walang yun. Oh, pero hindi ibig sabihin na pag pinaayos, kanya na. Tama. Kasi yung pagpapaayos po na yon, nagkusa siya na ipaayos. Kasi po, ganito po yan. Oh. Di ba po yung bahay po namin ngayon, nagbabahab palagi yan. Sila ang nasa taas, kami at... Sandali lang! Naku, Lorna! Sandali naman, Lorna! Nagpapaliwanag pa, Lorna! Pinalayas mo kami, kaya nga kami umalis dun eh. Lorna, tama naman na yung ganon. Bastos yan. Wala ko kasi nangangaral na magulang yan mula nung... Gaano katotoo, Ate Rodeline, na may naging pangyayari na nasampal mo yung nanay Eh, nila napuno na ho Lorna? ako. Ako ang unang sinampal niya. Kahit na maglasing ho yun, palagi. Mana sila, pare-para Kahit sila. anong Paglasing, lasing, hindi mo mayabang pwedeng ho sila. Hindi yun naman ako papayag na sasaktan lang nila ako palagi. So, lagi po kayong sinasaktan pag nakainom. Sino po? Yan sila mga yan, pati si Marmar, yan sila. Silang dalawa, lalo na yan, dalawa na yan. So, may problema sa pag-inom. Lagi ko yan silang pinapabarangay. Una Ilang taon ba kayo no, nung nag-asawa ni Rogelio? 17 lang po. Ah, bata pa. Okay. Diyan, hindi Pero naman gano'ng ako. katotoo na pagka dumadalaw yung mga kapatid ng asawa mo, ay parang di mo pinapayagan? Hindi po, totoo. Yung dati, di ba? Yung hindi pa na ganyan si Kuya Jinjo, yung mapipera pa kayo. Yung mga mapipera pa kayo, parang baliwala. Deadma kami sa inyo, deadma ka eh. Napakain ka nga Nay, namin. deadma ka. Diyos ko, wala kang trabaho, lahat. Kuryente. Magbibila akong 12,000. Kayo naman Kundi talaga kayo yun, gamit ng mga Kayo kuryente may bilhin, namin, di ba? pati nawasan. Okay, sandali lang, ate. Umupo ka muna. Saan po kayo pupunta? Sa nakikita po natin dito, Attorney Acosta, parang merong problema doon sa kung sino ang dapat manirahan sa bahay. Sino ba talaga ang dapat na sabihing may-ari ng bahay na yon? Kung patay na ang mga magulang nitong si Lorna, ay ang magmamana nga po doon sa bahay na yan ay sina Lorna yung mga at kanyang mga kapatid. At bilang co-owner o eka nga'y mayroong karapatan sa pagmamayari, silang lahat din na magkakapatid ay mayroon pong karapatang manirahan po doon sa bahay na yon. Dito po sa nangyayaring nagkakagulo sila, hindi malaman kung sinong dapat tumira sa hindi doon sa bahay nga. Mas magiging maayos po ba o mas magiging mabuti kung ibenta na lang ang bahay tapos Yun nga po, hati-hatian mas na lang maganda. sila? Benta na lang po. Kaya lang po may problema po kami. May bayarin na po kami sa housing and authority para pong... May balanse kayo. Wala pa po kami nabayaran ni Singkuron kasi ang katuwiran
tinitirahan po ng kuya ko, yung nakuha nilang 35 square meter, sa kanila lang po yun. Kailangan daw po kumuha kami ng sa amin. Kaya hindi namin inaano yung bayad eh. So pwede po nilang ibenta yon, Attorney Acosta? Kapag ka po hindi, at katulad nga po yun, yung bahay na yun, hindi naman po talaga namang paghati-hatian nila na talagang individual. Masisira Apo. po yun. Kaya ang remedy po yun, kinakailangang ibenta yung bahay at yung proceeds o yung pagbebentahan po nun, yun ang kanilang paghahati-hatian in 8 equal shares. At syempre, iaawas doon yung anumang mga expenses, katulad halimbawa ng estate tax. Kung yung magiging neto nun, yun lamang po ang kanilang paghahati-hatian. So sa makatuwid, Lorna, ang sinasabi ni Attorney Acosta, pag naibenta yung bahay, bago nyo paghati-hatian, kaya kailangan munang bayaran yung dapat bayaran. Pag nabayaran lahat yon, yung tax at kung ano-ano pa man, yung matitira doon, yun lang ang paghahatian ng 8 magkakapatid na pantay-pantay. Hindi ba pumasok sa isipan nyo na ibenta na lang para hindi na magkagulo? Sabi na nga po ng... Ang inaano po lang kuya ko na hindi nga raw benta, bayaran na lang para daw po may mga bahay daw po kami. Sabi naman ng hipag ko, ibenta na lang daw paghati-hatian yung pera. Ang gusto rin naman namin magkakapatid, maghiwa-hiwalay na lang kasi kami kasi magulo po talaga kami sa lugar na yun. Kami na lang po lagi ang inaano ng mga kapitbahay namin. Lagi kami nag-aaway tungkol sa bahay na yan. At hindi naman maganda na lagi kayong nag-aaway tungkol sa pera. Kaya nga po eh. Pero kasi din, Lorna, dapat nyo ring unawain na ang kuya ninyo, Rogelio, syempre may sariling pamilya na. Ang prioridad niya ay itong pamilya niya. Kayo, meron na kayong pamilya. Ikaw, sa sarili mo, yun din ang prioridad mo. Diba? Kaya lang kasi lalong lumalalim ang sugat ng dahil nga sa bahay. Naging malinaw kaya para sa ating mga sausawero at sausawera ang problema ng ating mga bisita para sa ating botohans. Dalawa ang bisita nating babae ngayon. Maghipag actually na napansin naman natin na pareho sanang gusto ng mas tahimik na buhay. Kaya lang parang hindi nila alam kung paanong gagawin. Narinig na natin ang kanilang kwento. Abay na kanino ang inyong simpatsya? Pula ba tayo o puti? Abay, botohans na pala. Taas ang mga placards. Abat siyang mukhang hati pa rin ang ating mga sausawero at sausawera, ha? May mga nakakaintindi sa galit nitong si Ate Lorna. Pero may naniniwala naman kay Ate Rodeline na sinusubukan niya namang makisama. At karamihan nga daw, nung mga naririnig nilang plano, ay yung asawa ni Rodeline ang nag-iisip, ika nga. Yan ang ating botohans. Naikwento nga ni Ate Lorna kanina yung insidenteng sinasabing nasampal ni Ate Rodeline ang kanilang ina. Ito po, tatawagin natin ang taong nakakita ng talagang pagkakasampal na yon ni Ate Rodeline sa kanilang ina. Narito po ang panganay na kapatid na si Ate Lotlot Villarreal. Pasok! Diretsahang tanong, Lotlot, sinaktan daw ng nanay mo kasi si Rodeline nung nakainom. Opo. Tama. Sinaktan po ni Rodeline po. Hindi, sinaktan muna ng nanay mo si Rodeline. Hindi po totoo yan. Sinampal niya ako. Hindi po lasing ang nanay ko eh. Tanungin niyo Hindi yung po lasing ang nanay ko. Lasing yan. Gumagawa lang po yung babae na yan. Bakit ba umpisa pa lang, Lot, ayaw nyo na kay Rodeline? Masama akong galing niya. Lagi nakasumangot ang uso niya na ganun. Tuwing manghihingi kami ng pera, lagi nakasimangot, tatalikuran kami. Sabi niyo, Ate Rodeline, pengi kaming pera ganito. Doon, sabihin namin sa kuya namin, Kuya John, pengi kami Pero pera. diretsahang tanong, Lot, nagagalit kayo pag hindi kayo nabibigyan ng pera? Opo, kasi kailangan po namin eh. Bakit kailangan sa kanila manggaling ang pera? Hindi po, sa kanya po pinapahawak yung pera na kinita ng kuya ko dahil kasi patay na po ang magulang namin yun eh. O, may asawa niyo. O siya ang asawa, so talagang siya ang paghahawakin ng pera. Mukhang meron tayong kailangang liwanagin para maunawaan ni na Lotlot at ni Lorna kung sino nga ba si Rodeline at kung ano siya sa buhay ng kuya niyo. Sa aming pong pagbabalik, dyan lang kayo. Sina Lorna at Lotlot
Lot po ay magkapatid nga at hindi po nila kasundo ang kanilang hipag na si Rodeline. Ang tanong ko, Lot, ilang taon ka no nung dumating sa buhay ng kuya mo, si Rodeline? 6 years old po ako. 6. Noong mga panahon na yon, Opo. namatay na ang magulang Opo. ninyo. Ano ba ang Tapos- dahilan? Bakit sila namatay? Ano po, yung Napaka-bata naman nilang namatay. sa alak po eh. Tapos sa overpagod po, overpagod yun. Oo. Tapos, So alak, tapos Opo. kayo umiinom pa rin, Lorna. kasi yun na po. Kumbaga po, yun po yung kasakasiyahan lang po ng mga kaibigan kung may mga party. Kasiyahan, pero parang madalas ang kasiyahan. Hindi po. Kada Sabado at Linggo lang po kami nag-iinom. Pero hindi naman po araw-araw yun lang. Ikaw naman, 4 ang Sabado, 4 ang Linggo. Yun na po. Minsan malasing ka pa, 3 lang ang Sabado, 3 lang ang Linggo. So yung sinasabi mo, Lot, na hindi kayo binibigyan ng pera noon ng Kuya Jun mo, bakit si Kuya Jun ang inaasahan ninyo? Wala May na po panganay pa. Wala na po. May wala po Marcelo doon. pa, di Wala ba? po yung si Marcelo po eh. Bali, nasa galaan po, hindi po namin makita. So- kaya, bali, ang kuya namin nakatira sila, Rodeline at kuya ko So po parang nandoon. lumalabas, Lot, ang mga magulang nyo na lumalabas ay si Kuya Jun nyo at si Ate So, Rodeline. mga kalating buwan lang po kami sa kanya. Tapos lumayas na po ako, nangalayag po ako ng basura. Bakit kayo kailangan lumayas? Kasi po, magulo, lagi sila nag-away, magkasawa po eh. Nag-aaway din sila Opo. palagi. Okay. Puno na po nga yung nila So sa notebook kailan eh. ka bumalik? Hindi na po ako bumalik hanggang sa nag-asawa po ako. Tapos yung asawa nga niya, nasaksak po ng asawa ko. Bakit kailangan umabot doon, Lot? Dahil po sa alak. Kasi po, mami, yung kuya ko po, pag nakakainom po yan, makulit po talaga yan kahit Kaya mating nga, gabi. so bakit hindi natin pigilan at Kaya tulungan nga po, na wag imbis na nang siya nga po uminom? ang pumigil sa asawa niya, anong ginagawa? Nilalayasan niya yung asawa niya, doon siya sa nanay niya, nagpapakasarap, yung mga anak niya nandun. Yung asawa niya laseng. Tapos paghating kami, gigisingin kami. Kami ang pagbubuntangan ng galit. Siya wala, nandun sa nanay niya. Ang sinasabi naman daw kasi ni Lorna, Rodeline, May iwas, tapos kami ang ginugulpe, May kami iwas ang ka inaano, saan? yung mga bayaw. Kasi ako lagi naaway May ng iwas, asawa dapat ko. ikaw nga, pag lasing. obligasyon mo yan eh. Ayoko Obligasyon nang mo. inaaway ho ako. Umiiwas po ako. so parang ang ginagawa naman ni Ate Bumabalik Rodeline, naman po kinabukasan. para iwas gulo na lang din, umaalis siya. Para hindi sila mag-away. Gusto ko rin malaman din kasi Ate Lot, so nung namatay na ang inyong mga magulang, yung 2 kapatid ninyong matanda, sa inyo, hindi nyo maasahan. So ang sumunod na doon ay si Kuya Jun. Opo. So hanggang ngayon, sa kanya pa rin kayo umaasa? Hindi na po. Mula lang 6 Sabay na years old sabay lang naman. po ako. Hindi na po! 6 years old lang po ako nang nandoon. Tapos mga kalahating buwan po, umalis na po ako, tumira po ako kay Ate Luz ko sa Kasiglahan po. Doon na po ako siya nagpaaral sa akin. Hanggang sa nag-asawa po ako ng 15 years old. Yun. So, pakiramdam nyo, nung mga time na yun, nung bata kayo, nagdadamot si Rodeline sa inyo? Opo. Paano nagdadamot? Baga po, pag hihingi po kami, yung pumunta nga lang yung kapatid ko doon sa ospital, na ospital yung anak kong bunso. Nagalit pa nga po yan eh. Paano Nagbigay lang ng nagalit? 200 na pera doon sa ospital para lang makapangabot na pangkain eh. Pero Parang may ano anak siya na eh. ba sila noon? Meron na po. Hindi. Pero kailangan din unawain ninyo na, syempre, kasi may pamilya na. Malakas naman po sila Ang kumita. kuya. Dalawa po sila malakas. Pag may mga pera sila, makapag-down sila sa amin, ganun. Oo, pero kasi Lorna, wala na rin tayong pakialam kung malakas o mahina silang kumita. Kaya nga po Kanila eh. na yun. Opo. Kung Ang magkano pangit lang po man sa ang ugali itulong, niya. kung magkano man ang Hindi ako itulong naiingit nila. sa'yo. Sa'yo may ingit ako. At Okay, saka sandali may ingit lang. ako sa'yo. Kasi ganito yun eh, may ugali kasi tayo na pagkakapatid, dapat 50,000 ang ibigay. Kung ang kaya lang itulong, 500, dapat magpasalamat na tayo doon. Kahit nga 100, papasalamat ako. At least nakatulong sa akin eh. Hindi yung may sama pa ng loob, nakatulong nga, may sama pa ng loob, panunumbat. Wag na lang. So tumutulong pa rin. Panunumbat naman kapalit. Hindi nga siya marunong maglinis ng bahay. Ang dumi-dumi ng bahay na nila. Parang daig pa ng basurahan doon. Nandun yung mga gamit, Kababaeng nakasampay, mga Hindi sasira, ang makapaglinis. dumi-dumi. Kuya ko, nung umalis kami, yung pinalayas nyo kami, ang taba ng kuya ko. Ngayon dumating, pinabayaan mo ngayon, ang Pinalalaban payat-payat niya. na. Pinalalaban mo, bulag na. Ang tibay niya Ang ng kapal babae na na mukha yan. mo. Hanap buhay po ako. Naghahanap Madaling araw buhay. pa lang ho, nagtitinda na ako para may pambaon, pang almusal ang pamilya ko. Tapos uuwi po ako. Mamaya alas 12 na naman, magtitinda na naman po ako. Pag uwi ko po, pagtinda, papakainin ko po sila. Tapos po, pag mamaya-maya uli, alas 6 po, magtitinda po uli ako. Napakahirap, Dr. Camille.
parang hindi yata talaga tama na sila ay tumira ng magkakasama dun sa bahay na yon. Wala po talaga. Pero bakit po kaya, Dr. Camille, na umpisang-umpisa pa lang, ayaw ni Lotlot, ayaw ni Lorna, lahat sila, 7 magkakapatid, ayaw kay Ate Rodeline. Parang ganun ba yun? Yung hindi mo pa kilala, mainit na yung dugo mo? Chang, yun yung tinatawag nating negative transference. Kasi karaniwan, ito ay nangyayari lalo pat kung ikaw ay bagong salta sa isang lugar na ito, lalo siya ay gagawing bali ginawa siyang na asawa ng kanyang kapatid na hindi na-explain eh. Dahil unang-una, alam nila na ang tutulong sa kanila yung kanilang kapatid na yung kuya. Tapos aagawin niyo sa amin yung tumutulong sa amin. Paano na kami? Ang liit pa namin, binibigyan, nadideprive na kami sa mga ganito. Tapos mag-aasawa siya, magkakaroon siya ng anak. Paano kami? Palaging ang nangyayari, yung mga natitirang mga mas nakakabata, imbis na isipin nila na eto makakatulong si Rodeline, they will think na hanggang sa mafocus na ang mindset nila, si Rodeline ang magiging susi para maging miserable ang mga buhay namin. Oo. Hindi yun ang namin sa kanya. Ano? Ibig sabihin, porkit nag-asawa yung kuya ko, matatanggalan kami ng yung suporta dahil nandiyan ka na. Hindi kami maasa sa inyo. Wala nang nag-aaway sila mag-asawa. Umalis kami doon. Kasi ayaw namin. Maliit pa lang kami. Ayaw namin mang magulo rin na nag-aaway. Nagbabatuan sila ng mga plato mag-asawa. Nagbabaranggayan sila. Kaya umalis kami doon. Doon ako tumira sa Kasiglahan. Ate ko ang nagpatira sa akin. Hindi ako bumalik. Wala na ako hanggang ngayon. Sinundo po ako ng kuya ko dun sa Payatas kasi may sakit yung asawa niya. Mapapabayaan. Di ba nagdadala ka pa nga dun ng gatas dati? Kasi di ba Anong sakit? Sino may sakit? Nabinat siya eh. Munti ka na siyang masiraan ng ulo. Nagkasakit po kayo. Undifferentiated schizophrenia. Ano po ba yun? Undifferentiated schizophrenia. Undifferentiated schizophrenia ang sinabi sa'yo. Nakalagay po sa medical certificate ko. Kaya nga napabayaan mo yung mga anak mo eh. Nagdanakaw yung mga anak mo. Okay, sandali. Ipapaliwanag sa inyo ni Doktora kung ano yung sakit na yon ni Rodeline. Kaya hindi namin pinapatulan eh. Alam nyo, kung kayo ang pumapatol, kayo ang sasabihin kung may depresya. Kasi, pasensya na, kasi alam nyo, ang sakit na undifferentiated schizophrenia, pag nasabihan po kayo ng ganun, ito na po yung ultimate na medyo ang ating pag-iisip ay wala ng kakayahan para maintindihan ang mga problema. Ang mga ginagawa po ay kumisan sa liwana dahil sa sobrang naramdaman na problema before, meron na siyang nakikita, kumisan kahit na wala siyang nakikita, nakakapagsalita siya sa kanyang sarili, na akala nyo nagsasalita siya mag-isa. Umaabot siya sa punto na gawa siya ng gawa pero wala siyang nabubuo doon sa mga ginagawa niya. Kaya kung meron man na biglang parang sisigaw siyang ganon, akala nyo hindi niya maintindihan at hindi niya kagustuhan yon. Tandaan nyo, yung may mga ganong klaseng sakit, hindi niya kagustuhan. Maaring sasabihin nyo na binat yan. Bakit na binat? It's either nung panganganak po niya, siya ay nagkaroon ng postpartum depression. Unfortunately, hindi siguro po yun natulungan at hindi siya nabigyan ng iba yung na gabay para sabihin na gamutin yung depression na yun, aabot yan sa punto na tataas ng level. Pero ako'y natutuwa, Rodeline, kasi kaya mo yung sakit mo eh. Alam mo, sa ibang mga tao yan, hindi kaya yung na nakakaharap sa amin at makakapagsabi ng tama na ganito yung pagkakaintindi niya. Dahil karaniwan, yung mga ganyan ay pumapasok na sa mga pagamutan na para sa kaisipan. At katunayan nga, Dok, nakakapagtinda pa siya, nakakapaghanap buhay siya, nagagawa niya ng paraan na mabuhay at gampanan yung role ng isang lalaki dahil nga hindi na magawa ni Mang June dahil siya ay bulag, nakakapagtrabaho siya pero wala siyang ibang inaasahan kundi ang sarili lang niya. Nagbibigay yung kapatid ko sa kanya ng nagtitinda rin ng sisiw. Ano sinabi niya? Pambisyo mo na lang niya, huwag ka na magbigay kasi nagdadrugs ka. Hindi nagdadrugs yung kuya ko, yung kapatid ko. Sa amin, kahit pag-drug test mo yan. Batuhin. Binatuho ako. Ganyan talaga ugali niyan. Binatuho ako. Paano kasi nangunguna kayo? Pero Lorna, hindi mo ba naunawaan yung sinabi? 1 year na po. Ang sinabi ni Doktora Lorna, merong karamdaman si Ate Rodeline.
Naku mga kasawsawan, maliban po kina Lorna at Rodeline, may dalawa pa silang kapatid na kailanman ay hindi daw mapapatawad ang kanilang hipag. Narito po sina Marshall at Luz Villarreal. Pasok! Marmar, Kaya ang babanta ka sa akin. bakit galit kayo babanta kay po ako ng Rodeline? ano niya eh. Nung bayaw niya, sabi niya, pag dumayo daw ako sa lugar nila, papagulpi daw ako. Sino ang nagsabi nun? Gold siya. Ako na nga lang tumutulong sa kuya kung nagtitindang sisiw eh. Ako pa na Binubugbog mo nga yung asawa ko eh. Binubugbog mo, bulag na. Binubugbog, hindi ko binubugbog yun. Pumupunta rin yung anak ko. Ha? Ayos ko. Pumupunta yung anak ko. Galing mo na Sa lola niya. Pumupunta po ron. Binubugbog daw yung papa niya, neto. Nagsusumbong po sa lola. Bakit kailangan saktan ninyo si Mang Jun? Bulag na ho. Inaaway nila yan kahit lasing na. Pag mga lasing. Kasi ikaw kasi pabaya kasi ang asawa! Luz, sandali lang! Sandali lang, Luz! Sandali lang, Luz, Marmar, bago ko kayo tinawag, narinig niyo ba ang sinabi ni Doktora na may karamdaman si Rodeline pala? Pareho silang mag-asawa na may Talagang karamdaman yan eh. pinaliwanag po ni Doktora. Ba't yung nag-asawa siya? Wala. Dalaga pa lang naman siya. Wala naman siya tiberche. Matino naman siya eh. Matino naman eh. Pagod po. Ay. Mamaya ipapaliwanag natin kay Ate Luz at kay Marmar ang mga sinabi ni Doktora. Pagkatutukan ninyo, dito lang yan sa Nag-iisang Sa TV5. Apat na magkakapatid po ang galit na galit sa kanilang hipag. Pero ngayon po, oras na para ilabas ang kuya po na tumatayong haligi ng kanilang tahanan para po malaman na natin ang kabuuan ng kwentong ito at ng problema nila. Narito po si Kuya Rogelio Jun Villarreal. Pasok! Kundi dahil sa inyo! Hindi ako masasaktan! Kung hindi, pagtatanggol ko sa'yo! Sa'yo! Mayabang ka, naglasing ka! Sandali lang, hindi tayo magkakaunaw. Soon, iisa-isahin po natin ang problemang ito para tayo po ay magkaunawaan. Masyado po kayong nagsisisihan. Hindi natutuwa ang mga magulang ninyong nakikita, nagkakaganito kayo. Sabi mo, para hindi na ako maghirap? Mahal! Bakit, ma? Ha? Ha? Ano yung akin? Ang nakatira ka ron, Marmar! Sandali lang. Masyado ka rin! Sandali lang po. Sandali lang po. Hindi ka kita din sa ospital! Lorna, sandali. Hindi makakatulong. Lorna, wala mo nang magsasalita sa inyo. Sandali lang po. Sabi ko sa'yo! Mang Jun, kailangan po kayong kumarma. Dalawa! Lorna, respetuhin mo rin naman ang kuya mo. Karma sa'yo yan, kaya kagbulag. Ay, Lorna, Diyos ko. Hindi mo dapat sabihin sa kuya mo yun. Lorna. Tawagin mo si Dave! Andiyan ba si Dave? Oh, nandito! Oh, yan ang gusto mo yung Pati halip si niya Dave. mga ano. Pati Kaya mo yung kaya tubig. ka ganyan. Lorna, Bulag na yung nakikiusap bata, ako sa'yo. maliliit na yung bata, hindi makakakuha Nakikiusap ng ako tubig. sa inyo. Ano pa ba ang salita na gusto ninyong manggaling sa akin para maunawaan ninyo pare-pareho kung gaano kayo kaswerte kumpara sa posisyon ng kuya nyo? Alam nyo kung gaano kahirap ang mawala ng paningin? Hindi nyo ba naiintindihan yon? Sandali lang po, Mang Jun. Sabi nyo magtrabaho Mang doon. Jun. Ako, paano yung mga anak ko? Anong hirap? Mang Napupunta Jun. sa ampulan. Sandali lang, hindi niya kagustuhan yun, Luz. Walang may gustong tao na mabulag. Lumihirap kasi kayo ng tapang sa alak. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng mabulag? Diyos ko, Panginoon. Sakit.
Ganyan lang kayo. Ikaw, Marmar, muntik mo lang umampas sa ulo. Kung hindi ka ilawat. Ha? Alok, Jun, tama na po. Buhay mo para hindi ka na maghirap. Mang Jun. Ha? Tama ba yan? Hindi ko alam kung anong klaseng puso meron kayo. Yung lahat yung bahay ng magulang ko Hindi eh. pwede askinin yan. Nakakit mo nga eh. Ako lang Kayong dalawa nga eh. Bahay ng magulang ko Mang eh. Jun, Mang Jun, kumalma lang po kayo. Alam nyo, hindi ko alam kung ano pang salita ang gusto ninyo, Luz. Sa puso. Pagagawa niya Tagtag nila. ako eh. Binabayaan nila yan. Sandali lang, sandali lang. Lagi ako ng basura. Sinusubsob yung basura ko. Siguro po sa pagkakataon na ito, kailangan ng mahabang counseling ng ating mga bisita kasama po ang ating trio tagapayo dahil nakakalungkot pong isipin na wala na po silang pinakikinggan. At nais po namin na sana kahit paano ay maliwanagan po ang mga isip nila. Malilibang po kayo ron? Kailan nag-umpisa yung sakit mo? Dahil ayun lang, 2006. Okay, ngayon, pagkatapos... So palabas-labas ka ng mental? Huwag na yung... Ay, ka nga laging galit. Huwag nang masyadong... Ayun nga, minsan yun din ako naggalit dahil pag iniisip ko yun, lalo ko namumblem. Pag-aralan yung libangin ang inyong sarili. Ano po bang alam niyo? Wala po. Wala kaming kuryente, wala kaming radyo. Kahit maliit na radyo, humihingi ako ng radyo sa mga kapatid ko, hindi ako binibigyan. Yung sinasabing sakit yun ng baliw. Opo, alam po namin. Kaya nga, ba't kayo hindi naman kayo naintindihan? Kayo kapatid nyo? Naintindihan po namin. Una nakakita na yun, tapos walang nakita na. May depression yun, kaya ganyan sigaw ng sigaw. Kami pong lahat dito sa Face to Face ay talagang nalungkot, natakot at naalarma sa pinagdadaanang problema ng inyong pamilya. Nais po namin talaga kayo na matulungan na maging bukas ang puso ninyo at isipan. Natanggapin na lahat po kayo ay pare-parehong may mga naging pagkakamali at alam naman natin yon, doktora, na siguro kunin na nila ang pagkakataon na ito na makalimutan ang nakaraan at patawarin ang isa't isa. Totoo yan, Chang. Alam mo, kasi unang-una, kung napansin nyo kanina na yung silakbo ng kanilang damdamin ay sobra-sobra. Nagkakaroon sila ng posibilidad na mag-pile up ng anger. At pag ito ay hindi na aalis sa kanilang mga kaloob-looban, chances are ganyan ang silakbo ng kanilang damdamin. At sana, sabi ko nga, paulit-ulit natin kanina na tinutulungan sila kung paano ma-explain yung paghihirap na naranasan ng mag-asawang sa pulang panig. Alam niyo po ba, ang isang taong merong depresya or nagkakaroon ng problema sa pag-iisip, hindi po sa utak, sa pag-iisip, napakahalaga po ng tinatawag nating support system. At sino po ang support system? Ang pamilya, ang kapatid. Sana maintindihan nyo kung paano yon at kung paano to makakaapekto. Yung nararanasan ni Rodeline, kung nalalaman nilang wala po pa siyang gamot na makakapagpagaling hanggang ngayon. Kaya nakakalungkot po yung ginagawa niyo. Dahil kasi may mga pagkakataon na kayo rin po ang nagtitrigger ng tinatawag natin na yung possible na breakdown. At kung wala si Rodeline at magkaroon ng mawala sa tamang ulirat, paano na po si Mang Jun na nagsasuffer din? Meron po tayong tinatawag na depression due to a medical condition. Wala po siyang paningin. Dati siyang nakakakita. Todo-todong pagkakalungkot. Kung noon nakikita niyo lahat ng mga bagay-bagay, tapos ngayon wala. Kung nalalaman nilang po yung nahihirapan na damdamin ni Rodeline dito at ni Mang Jun, parang pwede lang sabihin na sana maranasan niyo din para maintindihan niyo. Dahil si Rodeline po, ngayon, ay yung mga taong ganyan, tendency po, pinakamadali sa kanila, bumitaw. Manginginig na yan sa takot. Pero natutuwa ako dahil pinipilit ni Rodeline na paglabanan lahat. Kahit na isang taon na siya na hindi nakapagpa-check up siya, pero wala siyang pambili ng gamot. Kaya nagpapasalamat ako, Rodeline, na unang sinabi mo sa akin na pipilitin ko po at hindi ako bibitaw at kakayanin mo na magsasama pa rin kayo
medyo sa hirap at ginhawa. Yun lang po, Chang. Marami pong salamat, Dr. Camille. Napakasakit isipin, Attorney Acosta, na ang pinag-ugatan ng problemang ito na lumalim na ng lumalim ay ang bahay na iniwan ng kanilang mga magulang. Siguro po ngayong kaharap natin lahat ang magkakapatid para po mas maunawaan nila kung ano ang dapat at mas makakabuti para sa kanila na gawin dun po sa bahay. Ang aking payo, gaya nga ng sinabi ko kanina, kung pwedeng ibenta, paghati-hatian, ang mapagbebentahan gawin. Kung meron isa namang kakayahan, may kakayahan sa pamilya at nais niyang ipreserba ang bahay na yan, pwede rin. Ngunit kinakailangang suklian niya ang mga anak na merong karapatang magmana. Tungkol naman sa suporta at ang aming, tandaan natin na ang ating batas, mayroong sinasabi rin sa suporta sa mga anak, sa mga magkakapatid, half-brother man yan, or illegitimate ang kanilang status. Kayo na magkakapatid, kinakailangang magsuportahan kayo. Dito nakikita ko ngayon ang obligasyon ninyo na nasa puti ay hindi lamang sa sustenance kundi siguro sa medical attendance na dapat ay maibigay nyo dito sa inyong kuya. So sa punto ng batas namang ito, kinakailangan masunod ninyo ito. Ngunit ang mas mahalaga rito kahit na huwag na nating pag-usapan ng batas. Ngunit ang mahalaga rito bilang kayo ay magkakapatid, iwaksin na ninyo ang puot. Anumang masamang naranasan ninyo nung kayo maliliit, ibaon na yon sa limot. Sa diwang yan, mabigkis kayo ng pag-ibig. Sapagkat gaya nga ng lagi nating sinasabi, hindi natin mapipili kung sino ang pwede nating maging kamag-anak. Wala sa kapangyarihan natin kung sino ang magiging kapatid natin sa mundong ito. Tanging ang Panginoon lamang ang siyang may kakayahan yan. At huwag natin, sabi nga, susuplain, huwag natin kokontrahin ang idinisenyo ng Panginoon na buhay na ibibigay niya sa atin dito. Kundi kinakailangang igalang natin yan. Kinakailangang irespeto natin yan sa pamamagitang yung layunin ng Panginoon na mabuklod tayo sa pag-ibig. Yon ang dapat na magawa ng bawat isa sa atin. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Sa gitna ng kaguluhan na ito, Father, napakahirap po talaga na ipaunawa sa ating mga bisita na ang kailangang maghari sa kanilang mga puso ay ang pag-ibig para sa isa't isa, hindi po ba? Tama. Dapat ang Diyos ang maghari sa buhay niyo. Siya ang pag-ibig, hindi ba? Karamihan po sa atin na nagpapabless ng bahay. Dahil nais natin ng pamumuhay ng nandyan ng pamilya niyan ay maging maayos upang mawala ang sigalot, ang galit, puot, kaya pinababasbasan natin sa pari ang ating mga bahay. Ang bahay ay hindi importante. Ang importante ang pamumuhay ng nakatira sa bahay na iyon. Kaya kapag tayo nagpapabless, itinataboy natin ang lahat ng mga problema, mga sama ng loob, mga galit, puot, mga hinanakit. At kung nananatili pa yan, ay dapat ilagay na sa likuran natin at kalimutan. Sana pag-ibig nga, tunay na pagpapatawad ang maglapit dito sa inyo. Salamat po. Maraming pong salamat sa ating trio tagapayo. Alam namin, Lorna, Lotlot, Marmar, at Luz, na naging masakit para sa inyo ang nakaraan. May mga bagay na nagawa, nasabi,
At alam namin kung gaano rin kayo nasaktan. Pero ang susi lamang sa lahat ng iyon ay kung matututunan ninyong lahat na patawarin ang isa't isa. Mar, tandaan mo, mahal ka ng kuya mo. Yung sarili mo. Pinapapalak mo sa sorry. Hindi ka naman sinasuporta ka pa rin naman namin eh. Kahit may asawa na ako. O tama na po, Ate Rodeline. Wala nang sumbat. Alam po nila yon kung anong mga naging sakripisyo ninyo. At alam din po nila kung ano ang mga pinagdaanan po ninyo. At Mang June, narinig ko po kanina na meron po kayong hinihiling. At yung hinihiling po namin na yon ay ibibigay ko po sa inyo ngayon. Dahil ang sabi po ninyo, gusto nyo ng radyo para po may libangan kayo, makakapakinig po kayo sa balita. Ayan po. Salamat po. Walang anuman po. At sana po, hangad namin na maging mas maayos pa, mas masaya kayo, lalo na't napakalapit na ng Pasko. Maraming salamat po at sana po hangad namin na maging maginhawa po at maayos na ang inyong buhay at wala nang maging away pa at magsama-sama kayong masaya at maayos sa loob ng inyong tahanan. Maraming salamat. Maraming salamat sa programang ito po. Maraming salamat, Mang June, Ate Rodeline, Lorna, ganun din sa'yo, Lot, Ate Luz, at Marmar. Salamat. Amina na po tayo, mga kapatid. Isang makahulugang aral na naman po ang ating natutunan ngayong hapon. Hindi po maiwasan na ang bawat pamilya ay talagang tatawid po sa isang malubak na kalsada. Pero kahit gaano man kadilim ang landas ng ating pong tinatahak, hindi po dapat nagsisisihan ang bawat isa. Ito po ay hindi kagustuhan ni numan. Mahirap po talagang tanggapin, pero ang lahat ng ito ay may dahilan. Ihakbang po natin ang ating mga paa sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Simulan po ito sa pagpapatawad at paglimot po sa bangungot ng kahapon. Huwag po nating intayin na dumating ang araw na tayo ay hindi na makakalakad, makakarinig at makakakita dahil hindi po tayo marunong magpahalaga sa ating mga sarili. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, magliliwanag at gagaang ang isang madilim, mabigat at desperadong sitwasyon kung ang pananaw mo sa buhay ay laging may pag-asa at naniniwala na ang Diyos ang lagi mong kasama. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Maraming salamat din sa aking co-host na si Hans Mortel, sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo, ang ating pong mga sausawero at sausawera na naiyak na rin lahat dito sa Broadway Studio. Maraming salamat po. At sa mga bisita po nating nagpaunlak ngayong hapon, maraming salamat po at hangad namin na sa darating na Kapaskuhan ay kumpleto at masaya ang bawat pamilyang Pilipino. Mga kapatid, ako pa rin po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Sang Ami, na laging nagpapaalala ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Martes, Lagi po nila sinasabi na, naku, andyan na yung unggoy. Sabi ko sa mga anak ko na, kaya na din naman to, mama mo, gorilla. nuknukan kung makapanlait. Tingin ba nila'y sila'y perfect? Nauwi nga ako sa chismisan, yan Kylie na yan. Kaya niya Orma na yan na mukhang unggoy na. Sino sa inyong tatlo ang nagsabi, bakit hindi na lang iprito yan at gawing pulutan? Sapat ba ang dahilan upang pintasan siya ng ganun-ganun na lang? Ang talas ng tingin sa akin yan. Kaganyan na niya ako, duraan na naman siya. Gusto mong damputin ko pa yung duraan mo ron? Alam po ba ninyo kung gaano kasakit din para sa mga bata na naririnig na ginaganon yung kanilang nanay?
Face to Face ngayong Martes, 4:30